Ngayong hapon sa Budol Alert, perang pinaghirapan naging itlog sa mapangbudol na manukan. Panay post niya ano yung update sa mga business niya. Panay post niya rin ng mga good works, like mga charity, yung mga natulungan nila. Kaya parang dun po na nagtiwala kami na sa mabuting tao yung pera namin. Tawag ako ng tawag. Ang dami na rin nagagalit sa kanya. So naglabas siya ng video bigla sa page namin na sinasabi niya lahat ng business niya humina. Pero kung titignan namin, kabubukas lang halos eh. Ba't humina? Mga gadget na pinadeliver sa isang budol rider, hindi na nakarating sa pupuntahang customer. Noong una na monitor pa siya, 'di ba? Meron naman tracking ang mga courier. Tapos nagtaka na lang kami, after 30 minutes, iba yung way niya. Doon pa lang, pinatawagan na namin siya. Marami tayong kababayan na wise sa pagpapalago ng perang pinaghirapan. Pero ang perang yan, dapat bang i-invest sa di katiwa-tiwalang manukan? Renyel, itong storya mo, hindi lang isa, kundi isang buong pamilya na apektuhan at napakalaki nung na-scam sa kanila dito sa manukan na ito. Ano ba nangyari? Tama, Jiggy, no? Dahil nga usong-uso ngayon yung mga lumaki sa farm. Eto naman, nag-invest mismo doon sa isang poultry farm at higit 1.1 million pesos yung na-invest nitong pamilya na ito. Buong pamilya? Buo, lahat sila may 70,000, 140,000, pero lahat ng yon napunta sa wala. Kung titignan ang estado ng buhay nila ngayon, tila nag-back to zero raw sina Sofia at ang kanyang mister. Matapos mabokya ang kanilang pinag-ipunan sa higit 1.5 taon nilang pagnenegosyo. Nagsimula ang lahat sa kagustuhan ni Sofia na makatulong sa pagbibigay ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Bilang full-time housewife, pinangarap ni Sofia na makahanap ng iba pang mapagkakakitaan para mas mabilis silang makaipon. Since may 2 anak na kami ng asawa ko, syempre lumalaki na rin yung mga bata. Isa yun sa motivation namin na mag-ipon. Para habang lumalaki sila, may pagkukunan kami ng pangangailangan nila, pag-aaral, na hindi na sila mahihirapan. Sakto namang may miyembro rin ng kanyang pamilya ang naghatid sa kanya ng pag-asa. Ipinakilala nito ang isang paraan sa posible umanong maging tulay para sa kanilang pag-ahon. Kaya bilang isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang mag-anak, walang oportunidad na palalampasin si Sofia. Noong September 2022, nagkwentuhan kami ng pinsan ko. Yung pinsan kong yon, siya yung kasamahan dati sa trabaho ni Elisa Guevara. So, dati nagka-work na sila and then nag-resign na daw si Elisa Guevara kasi nga magtatayo daw ng business. Si Elisa Guevara, ang Chief Operating Officer o CEO ng kumpanyang Team Hilahan Poultry Trading. Team Hilahan pataas nga ito kung tawagin ni Elisa. Ayos, pangalan pa lang, lakas ng makaasenso. Kaya agad na pukaw ang interest ni Sofia rito. Naghanap siya ng mga investor, kaya inalok niya tong pinsan ko na mag-invest. So nag-try yung pinsan ko. And then nakapag-payout naman siya, kaya naikwento niya sa amin yon. Pero umiral din ang pagiging sigurista nitong si Sofia. Lalo pat malaking bagay ang bawat sentimo na kanilang ilalabas. Kumbaga sa puntong ito, can't afford ang makagawa ng maling desisyon. Nag-decide kami mag-asawa na i-background check siya sa social media, si Elisa. So talagang may mga nakikita kaming mga small business niya. Coffee shop, restaurant, salon. Ilan lang yan sa mga negosyo ni Elisa na nakaflex sa kanyang social media. Pero naging real na real kay Sofia ang mga salita ni Elisa nang makita na niya ang mismong larawan ng manukan. Dito na raw siya nagdesisyong sumubok sa alok sa kanyang investment. Medyo may ipon na rin kasi kami noong time na yon. So nag-decide kami na baka kumita yung 70K namin. Ito raw ang siste sa pag-i-invest sa manukan ni Elisa. Sa kada 70,000 pesos na i-invest, sigurado ang kabuang kitang 52,000 pesos. Hahatiin ito sa 4 na payouts na nagkakahalaga ng tig 13,000 pesos kada buwan. Kasabay naman ng huling payout ang release ng principal amount.
Budol Alert, unawaing mabuti ang operasyon ng negosyo ng nag-aalok sa iyo na mag-invest. Madali kang maiisahan kung hindi nakadetalye kung saan mapupunta ang iyong pera at kung paano ito kikita. Hindi na nga raw alintana ni Sofia na hindi pa niya nakikita ng personal ang katransaksyon. Mukha naman raw kasing tutupad ito sa kanilang usapan. Kung ano yung update sa mga business niya, panay post niya rin ng mga good works, like mga charity, yung mga natulungan nila. Kaya parang dun po na nagtiwala kami. Nasa mabuting tao yung pera namin. Kaya nang matanggap ang unang bunga ng kanyang investment, mas naengganyo siyang dagdagan pa ito. Nakapag-payout naman kami, first payout. Kaya nag-decide kami ulit na magpasok pa ng isang 70K. June 2023, halos 9 na buwan matapos siyang unang mag-invest, tsaka pa lamang napagpasyahan ni Sofia na puntahan sa Elisa. Maayos siya makipag-usap, magalang siya. Nakita rin naman namin may opisina siya. Sa baba po ng opisina niya may kainan at kapihan. So doon talagang nagtiwala ako na meron talagang pinakita sa amin si Elisa na business niya tsaka may opisina. Pagkakataon din daw sana ito para makita nila ng personal ang poultry farm na nagbigay sa kanila ng magandang pagkakakitaan. Pero Sabi namin, saan po ba dito yung poultry? Sabi niya, ngayon hindi tayo makakapunta kasi maputik. So dahil sa tiwala din kami sa kanya, hindi na namin siya kinulit na puntahan yung poultry. So ayun, sabi niya, next time na lang. hindi naman daw ito minasama ni na Sofia, tila mas lalo pa nga raw silang nasabik dahil tuloy pa rin naman ang pasok ng kanilang kita. Natuwa kami, sir, kasi bukod sa nagtiwala kami, nasa mabuting kamay yung pera namin. Dagdag income din sa aming mag-asawa. Sabi naman namin, legit to. So, nagpasok kami ng another 70K kasi dagdag ipon na rin, dagdag income. Sa dalawang 70K na pinasok namin, meron kaming matatanggap within 6 months ng 104K. Umabot na nga sa 140,000 pesos ang ininvest ni Sofia at ng kanyang mister kay Eliza. Kung susumahin, nasa 104,000 pesos ang dapat kabuang matatanggap nila. Ang sabi niya po sa amin is, kapag may mga kakilala pa kaming gusto mag-invest, sabihan lang siya para yung slot na may available is maibigay sa gusto namin na i-recommenda sa kanya. Sabi niya sa akin, kapag nakapagpasok daw ako, bibigyan niya na lang daw ako ng parang 2K. Pero hindi ko naman inisip talaga yun. Parang ang sa akin lang is, makapagpasok ako ng investor para makatulong din. Kaya nagdesisyon ng mag-all for one for all ang pamilya ni na Sofia sa investment na manukan para mangitlog pa ito ng mas malaking swerte. Yung husband ko, naikwento niya sa relatives niya, sa mother niya. So, yung mother niya naman, since OFW at for good, naisipan din na magpasok. Sunod-sunod yung pasok ko na yon ng investor kay So, hanggang sa umabot ng 16 accounts namin overall kay Elisa. Halos 1.2 million ang nalikom ni Sofia sa kanyang mga kaanak na nag-invest na rin kay Eliza. Bukod sa kanilang mag-asawa, nag-invest na rin sila sa pangalan ng kanilang mga anak. Nakijoin na rin ang kanyang in-laws, tiyahin, mga bayaw at mga pamangkin. So, nagtiwala din po yung family namin kay Elisa since nakikita din naman nila yung mga update ni Elisa. Tapos kasali din sila sa page namin. Mula July hanggang October 2023, everybody happy dahil nakatanggap pa nga ang mga kamag-anak ni na Sofia ng kani-kanilang payout. Tiba-tiba na rin sa Elisa dahil umabot na sa higit 1,000 ang mga investor ng Team Hilahan Pataas. Payaman! Pero 1 buwan daw makalipas nito, mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Nagsimula ng madelay ang mga dapat nilang natatanggap. Pantabay lang, madam, na-limit ako. So, may mga reason na siyang ganon. Pantabay lang, madam, offline. Ganon. Doon na kami nakakapag-isip ng, baka nga may problema na si Elisa, tsaka yung mga business niya. Hanggang sumapit sa huling buwan ng taon, kung saan napansin nilang panic mode na si Elisa. Doon na medyo alanganin na. Kasi
nag-chat na siya sa amin, wala ka bang investor dyan? Ganun, kailangan natin ng investor. Huwag puro kabig, kailangan tulungan. Nagpaparinig na siya ng ganun sa lahat ng mga investor. Pero hindi alam ng new investor na may problema na. Ramdam na rin umano nilang hirap na itong mapanindigan ang pangako nito sa kanilang regular na payout. Nag-post siya bigla ng ibababa niya na yung percentage ng ROI, which is 10% na lang kada 45 days. Doon na napag-alaman ng mga investor ni Elisa na ang kanilang mga pera na na-invest para sana mangitlog ng kita sa manukan, ipinambili na pala ni na Elisa ng sasakyan at ipinampatayo ng ibang mga negosyo sa iba't ibang lugar. Nitong nagka-problema na lang, doon niya na lang sinabi na i-allocate niya sa ibang business yung 70,000. Gaya ng inaasahan, tuluyan ng naunsyami ang inaabangang kita ni Sofia at ng kanyang pamilya at nang subukan na nilang bawiin kahit man lang sana ang pinangkapital. Yung ibang account na hawak namin, ibang slot at ibang relatives ko, wala na talaga natatanggap na payout sa kanya. So, chinat ko siya. Sabi ko, Madam, lahat na ng account namin pull out. Kahit wala ng ROI, void na natin yung contract natin. So, kunin na lang namin kahit capital na lang. So, hindi siya nag-response dun. Ano mang putak ang gawin ni Sofia kay Elisa, hindi na ito sumasagot ng diretso sa kanya. Sa halip sa buong grupo na lang nila ito nagpapadaan ng kanyang mga alibay. Tawag ako ng tawag. Ang dami na rin nagagalit sa kanya. So, naglabas siya ng video bigla sa page namin na sinasabi niya lahat ng business niya humina. Pero kung titignan namin, kabubukas lang halos eh. Ba't humina? Tila naging isang malaking sabong ang nangyari kay Sofia. Hindi naging malinaw kung meron o wala na siyang aasahang kita. Pero ang malinaw, silang dehado. Mula kasi sa halos 1.2 million pesos na kanilang inilabas, nasa 200,000 na lamang ang nakuha nila. Kaya malaking tanong ngayon ni Sofia kay Elisa, anyari? Ang akalang hilahan pataas, mukhang pababa pala talaga. Ngayon wala nang ibang nasa isip si Sofia, kundi ang hanapin at pagpaliwanagin sa Elisa. Huwag niya kaming takasan. Kasi nakinabang na siya dun sa pera eh. Kumbaga parang isa sa mga pangarap niya yung natupad eh, magkaroon ng mga business. May mga sasakyan siya. Nakapagtayo siya ng office at bahay niya. Ngayon, kinukuha namin yung para sa amin talaga. Ibalik niya. Opo, ito po yung ano niya. Sa Nasugbu, Batangas, sinamahan namin si Sofia sa kinaroroonan ng mga negosyo ni Elisa Guevara, kabilang na ang poultry farm na ito. Kasama si Sofia, nagbabaka sakali ang aming team na maabutan si Elisa roon para mahingi ang kanyang panig at para bigyan ang mga nabiktima niya ng kasagutan. Wala kaming inabutang Elisa, kabaligtaran rin ng mga ipinakita sa aming larawan ang inabutan namin doon. Tanging mga magulang ni Elisa ang humarap sa amin. Nakiusap silang huwag nang ipakita ang kanilang pagkakakilanlan para sa kanilang pansariling kaligtasan. Yung taga-salo ng problema. Alangan namang hindi natin kausapin yung mga narating. Hindi man kami para magtago din. Hindi. Hinaharap namin yung mga problemang yan. Kung ang araw at buwan lulubog lilitaw, ang anak raw nilang si Elisa talagang no-show na. Bali, June pa sila nawala dito eh. Nung mga April, May, nagagawa pa ng kulungan doon sa kabila. Yung building yung malaki. May mga nangharas, yung kapital na dapat ilalagay doon, nakuha, na ibigay sa kanila. Kinumpirma rin ni Tatay Oscar na marami na nga nagrereklamo at naghahanap sa kanyang anak. Isa ito sa mga dahilan kaya maging sila umano hindi na ito nakakausap. Biro mo, magdamag maghapon na sa barangay. Oh. Hindi siya binigyan ng kaunting palugit. Hindi nakikipag-usap sa akin eh. Alam na ako'y galit. Basta ang sabi niya, hanap na daw lang siya ng abogado niya. Ayon pa kay Tatay Oscar, nakapagpagawa ang kanyang anak ng mga kainan, massage spa, tindahan at butika sa Nasugbu, Cainta at Cavite. Ay, ngayon, ang gastos, doon napapunta. Laking pera napapunta ro sa pinagawang ngayon. Tapos siyempre, humina naman ang mga kainan. Pumayag silang ipasilip ang mga bakante na ngayong espasyo na dating naging opisina at restaurant ni Elisa.
Dati raw puno ng mga gamit ang mga ito kaya na-ooperate nila. Pero tila naging kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking manok na ang naging linyahan ni Elisa. Hinayaan na raw nitong hatakin na lang ng mga investor ang mga gamit sa kanilang negosyo. Kaya wala na silang nagawa. Oo, lahat. Pati daspan, walis, kinuha pati halaman eh. Ipinakita na rin niya ang manukan pero paglilinaw niya wala pang kita ang mga ito dahil aabutin pa ng ilang buwan bago mangitlog. Bilang magulang, dinedepensahan pa rin ito ang kanyang anak. Aniya, hindi raw ito likas na masama at nagkamali lamang sa kanyang mga naging desisyon. Ay, wala. Hindi nagsusugal yan. Oh, mabait yung matang yan. Kaso lang, hindi yung pagkaka-manage niya, hindi yan niya sa mga pinagawa. Ang laki na ipagawa. May pakiusap na lang si Tatay Oscar sa mga nag-invest kay Elisa at pati na sa mismong anak niya. Ang masasabi ko lang sa inyo, yung mga investor na nakakaunawa, di maghintay-hintay lang tayo. Basta siya kung siya makakagawa ng paraan, mag-deal siya ng mga lupa dati, gawin niya ng paraan. Personal naman nag-uusap sina Tatay Oscar at Sofia. Patuloy na ring nananawagan si Sofia kay Elisa na magpakita para harapin ang mga iniwan niyang problema. Kung may intention talaga siyang magbalik, dapat nag-a-update siya sa amin. Kasi parang lumalabas na pang-i-scam na yung ginawa niya. Ano ba? Front niya lang ba talaga yung mga business? Front niya lang ba yung pag-charity niya? Front niya lang ba yung pagpapakita niya ng mga good works para lalong magtiwala yung tao? Kasi kung hindi na siya nagpapaliwanag sa amin, kung hindi na siya nagpapakita sa amin, scammer talaga siya. Sa ngayon, sapat na muna raw kay Sofia na nakausap niya ang mga magulang ni Elisa para kahit papano'y mayroon siyang siguradong makakausap at mahahabol tungkol sa atraso nito sa kanya. Sabi nila nangingitlog daw ang swerte pero ang ating kapalaran hindi laging siguradong maganda ang pisa. Kaya matuto tayong suriin at busisiin ang ating bawat takbang para iwas bugok, iwas dagok. Ako po si Rainiel Pawid at yan ang aking Budol Alert. Gadgets at alahas na pinadeliver sa Budol Rider hindi na nakarating sa nag-book na owner, kaya naman mga gamit na hinihintay ng biktima nasa kamay na pala ng iba. Mamaya sa pagbabalik ng Budol Alert. Mahilig ka bang magpadala ng mga personal na gamit gaya ng mga alahas at gadget sa mga express delivery service? Nako, extra ingat po tayo at extra alerto dahil ang susunod nating kwento ay may kinalaman dito. Nikki, itong nangyari dito, no? Nagpadala sila ng gamit at hindi nakaabot dun sa destinasyon. Pakikwento. Kaya dapat maingat din tayo sa mga bagay na pinapadala natin dahil merong mga tao, merong mga nambubudol na nagpapanggap na delivery rider. Ito nga ang suspect natin. 4 ang nakuha sa loob ng isang araw. At itong biktima natin, iPad ang nawala sa kanya. Para siya talagang pumasok at yun ang intensyon niya. Hindi maikakailang malaki ang tulong at ginhawang hatid ng mga courier service, mapa-businessman o personal. Patunay dyan ang nakilala naming magkumaring sina Jen at Ina, parehong businesswoman at parehong malaki ang pakinabang sa serbisyo ng mga delivery riders. Ito pong business namin, meron kaming tindahan kami ng gadget for 18 years. Marami kaming client na nagtitiwala sa amin, celebrity, lahat, mga businessman, saka politician, meron. Bukod sa nakatitipid na, malaking kabawasan pa raw sa kanilang pagod ang pag-avail ng courier service. Kaysa sa sila pa ang magde-deliver sa mga kliyente nilang bumibili sa kanilang gadget store. Nakakapagpadala din kami sa mga courier. Pero with the consent ng client namin. Sila yung minsan nagbubook ng courier na choice nila. And then, ginagawa namin, sinisecure namin yung number nung courier, yung driver, and then yung item, yung gadget. Pinipicturean namin. Sa 18 years niya umanong karanasan bilang store owner, tiwala na siya sa mga delivery riders na nabubuk niya. Bukod dito, maingat din umano sila para masigurong hindi sila maloloko.
Very careful po kami. Binapababa namin yung face mask. Hindi namin binibitawan yung item hanggang hindi namin nakokontak yung client namin na ibibigay na namin yung item sa driver na napili nilang courier. At saka with security purpose, tinatawagan din namin si client. Halos suki na nga raw siya dahil sa dami ng produktong ipinadi-deliver. Meron na rin siyang mga kakilalang driver na hindi lang 1 o 2 beses na nilang nabubuk. Sa tagal namin na nagpapadala, double booking namin sila. So yung security namin na titignan namin yung license nila, yung plate number nila, talaga naman tugma doon sa pinakita ng tao. Pero hindi lubos akalain ni Jen na matapos ang 18 taon, ngayon pa sila mabibiktima. Isa kasi sa mga ipinagawa sa kanilang gadget ang hindi na nakabalik pa sa may-ari nito matapos ipadala sa isang courier service. April 30, 2024, ipinaayos sa shop ni Jen ang isang gadget na may halagang 19,000 pesos. Umabot din daw sa 10,000 pesos ang bill sa pagre-repair nito. Matapos ayusin, si Jen ang nag-book ng maghahatid nito sa kanyang kliyente. Natukoy ang rider na si Rinces Harliga Salvadores base sa ipinakita nitong driver's license. Nakapag-book kami, and then yung kasama ko sa tindahan, yung nagbaba ng item. Pinababa niya yung maskara, pero dahil nga nagmamadali yung security, hindi na nagawa nung ibaba yung maskara. Pero tinignan niya yung plate number at saka yung license, tugma naman. Nagmamadali siya. Akala naman nung kasama ko, dahil nga doon sa security ng establishment na baka matowing or baka mahuli yung driver. Kaya pinabayaan na lang niya. Budol alert! Humingi ng valid ID. Picturean nito kasama ng rider para makumpirmang siya talaga ang kumuha ng gamit. Kung maaari, kunan din ang plaka ng motorsiklo para mas madali itong matrack sakaling magkaroon ng problema. Pero ang saglit lang sanang delivery, inabot na ng siyam-siyam kay Rinces. Sa tuwing itatrack ito sa kanilang mobile app, lumilihis ang direksyon hanggang sa tuluyang nawala ng parang bula kasama ang gadget. Nung una na monitor pa siya, 'di ba, meron naman tracking ang mga courier. Tapos nagtaka na lang kami, after 30 minutes, iba yung way niya. Ang dapat na punta niya, Pasig Cainta. Kasi doon nakalocate yung client. Bali, ang nangyari, pumunta siya ng Quezon City. So, mali yung daan niya. So, doon pa lang, tinatawagan na namin siya. Noong una, benefit of the doubt ang binigay nila kay mamang driver. Pwede kasing pwede kasing may double booking. Nangyayari yun, yung double booking sa mga courier. So, minsan, pero ahead of time, sinasabi sa amin, so yung pinapayagan namin. Pero ito, walang sinabing double booking. Pero ibang level daw ang naging sakit ng ulo ni Jen. Ang dapat kasi sanang gadget repair service lang, naging investigador at taga-comfort ng biktima ng umano'y mambubudol. Tataranta na yung client na bakit 10 o'clock na, wala pa yung item. Ilang minutes lang para pumunta ng Pasig Cainta. So, lumagpas na ng ilang oras, hindi na rin matawagan ng client yung courier. Sabi namin, ay sandali, baka mamaya may pinick up lang, baka mamaya may dinaanan lang. Baka mamaya, mali lang yung tracking. So, nag-explain na kami dun sa client. Kinakalma namin si client, pero nararattle na yung client. Kasi may exam kinabukasan, yung anak niya, kailangan yung gadget na yon. Ang inirereklamong rider na pag-alamang notorious umano sa pagtangay ng mga ipinade-deliver na gamit. Sa loob kasi ng isang araw, hindi bababa sa 4 ang umano'y nagpabook sa kanya, kasama na dito si Jen. Laman siya ngayon ng ilang social media posts ng mga biktima. This is the first time na naisahan kami kasi yung iba talagang ang namin, laging pick up po or delivery. Either personal delivery or ako mismo yung mismong pinapasundo or pipick upin ng client. Ganon. Si Ina ikwento kung gaano kahalaga ang gadget na ipaayos niya lang sana para muling magamit ng kanyang anak sa eskwelahan.
Noon, malaki raw talaga ang tiwala niya sa mga courier service dahil malaki ang naitulong ng mga ito sa kanyang negosyo. Way before pandemic, gumagamit na ako for my selling business. Tulad ni Jen, kampante na rin siya dahil sa matagal na panahon na siyang gumagamit ng courier delivery service. Ni isa man, wala raw kasing nagtangkang takbuhan siya o magsamantala. Kaya hindi niya inaasahang mararanasan niya ito sa kamay ng isang rider. Mas mabilis siya, mas convenient, lalo na yung time. Kasi usual, ang benta ko kasi is like food, seafood. So, hindi siya pwedeng like package mo, tapos next day pa. So, kailangan right away ma-deliver sa client. Kaya naman nang kailanganing ipagawa ang iPad ng kanyang estudyanteng anak, courier service ang naisip niyang solusyon para mabilis na maipadala sa paggawaan at agad na maibalik sa kanila ito. More on trust yung ano ko doon na parang marami namang gumagamit. So far, wala naman akong nakikitang mga complaint before. Okay naman. So tuloy-tuloy, ginamit ko yung ganung services sa business ko. Budol alert! Kapag may ipinadadalang mahalagang item, iwasang ibahagi ang tunay na presyo nito. Siguraduhin ding maayos ang packaging at hindi obvious mula sa labas para iwas tukso kay rider. Matapos i-book ng pinagpagawa ang repair store, matyaga raw na naghintay si Ina para maipabalik ang ipinagawang gadget. Naghintay ako, sabi ko, ba't parang mga mag-8 na, wala pa. So nag-check ako sa friend ko, sabi ko, Mare, wala pa. Nasaan na? Sinare niya yung, screenshot niya kung nasaan. Sabi niya, kanina pa nandito ah. Tapos, sabi niya, ma'am, tinatawagan namin. Tinatawagan namin, hindi na sumasagot. Pero sabi it's too late, para 2 hours. Tapos 8:30 na, umabot ng 8:30. Wala pa rin. So, parang nagkaroon ako ng kutob. Kasi too late na to eh. Tapos hindi pa namin makontak. Tila eksena raw sa pelikula ang mga sumunod na eksena na nangyari kay Ina. Chinek ko, nasa Commonwealth, sa Lirio Street, to be specific. So sabi ko, nandito siya sa Lirio Street, ano ginagawa niya dito? Ayaw pa rin namin mag-isip ng masama. Baka doon yung delivery niya. Pero ilang minutes na, nakastop lang siya doon. Tapos mamaya, around 9 o'clock, bakit namatay? Dito na kinutuban si Ina na baka pinag-interesa na nga ang kanyang ipinadala. Sabi ko, hindi na tama to. I think, napakialaman. Kasi, una sa lahat, nakasealed yun. Kung hindi mo binuksan yun, hindi mo inopen yun, off yun, hindi mo malalaman na iPhone, na ano laman nun eh. So parang nagbukas siya. That's why nag-pop up sa amin. Sabi ko, wala na to. Halos 5 oras matapos maibigay sa courier ang gadget, sinikap pang matunton ni Ina kung saan ito dinala nang dapat magde-deliver nito. So ang ginawa ko, nagpapunta ako ng tao doon. Puntahan mo tong Lirio Street, kuyugin mo. Tingnan mo lang kung may mga unusual na motor. Ano na yun? Umabot na yun ng 11. Mga almost 11. So, nandun na sila, ganyan. Tapos sabi, negative. Walang ganitong klaseng motor, walang ganyan, negative. Maya-maya, nag-notify sa cellphone namin na ID sign in, try to attempt, something like that. Hindi lang simpleng gadget ang ninakaw ng umano'y kawatang rider kay Ina. Ipinagkait din ito ang isang mahalagang bahagi sa buhay ng kanyang anak. Yung iPad na yun yung ginagamit ng daughter ko sa school. So, nandyan yung mga assignments niya. Parang yan na yung book nila eh. Andyan yung buhay niya in short sa school. Matapos Mabiktima, hinanap kung may iba pang nabiktima. Hindi siya nagkamali dahil nakita niya rin ang mga post tungkol kay Rinces. Hindi pa rin humupa kasi hindi naman siya mura. And at the same time, needs. Hindi siya luxury lang or what. Tuluyan na ngang nanlamig si Ina sa paggamit ng courier service tuwing may kailangang ipadala. Napaso na raw kasi siya, kaya never again. Pag mga item na talagang valuable na huwag na ipagkatiwala any courier services. Hindi na, ever since hindi na ako gumamit nung courier service na yun. Wala na akong tiwala eh. Bagamat puno ng sama ng loob at pagsisisi si Ina dahil sa nangyari, isang mahalagang leksyon naman ang kanyang natutuhan. Panawagan niya na lamang kay Rinces, laban-laban din ng patas. Mahirap ang buhay, yes. Pero siguro hindi tama ang kumuha kasi
Hindi naman tayo, lahat naman yan pinaghirapan. Mas maganda na siguro yung yung magtrabaho na lang ng maayos. Sinikap din namin hingi ng panig ni Rince Salvadores, ngunit hindi siya tumugon sa aming mensahe. Sa isang comment section, kita ang isang account na tila pag-aari ng inirereklamong rider. Depensa niya, may bumili umano sa kanyang account. Ito umano ang gumagamit sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng isang fake driver's license. Paalala ngayon ni Jen at Ina, mula sa kanilang karanasan, di bali na raw mapagod at gumastos ng gasolina kaysa ang mahalagang ipinadala sa ibang paroroonan mapunta. Ako po si Nikki de Guzman at yan ang aking Budol Alert. Susunod, ilan sa mga sospek sa isang kwento ng investment scam na naipalabas sa ating programa na aresto na mamaya sa pagbabalik ng Budol Alert. August 2024, naibahagi sa ating programa kung paano umano naloko ang businessman na si Kenneth nang tinulungan niyang mag-asawa na sina Pio at AJ kasama ang tiyahin nilang si Dazi. Umabot sa tumataginting na 10.7 million pesos ang perang kanyang ininvest dahil sa pangakong 5% dibidendo sa lending business ni Tita Dazi. Pero ang malaking halagang ito, nakapagtatakang bigla umanong naglaho matapos umanong itakbo ng isang business partner. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig that time na pumasok na sa isip ko yon. Ang sabi sa akin, 43 daw kami na nag-invest. So sabi ko, asan yung documents? Pakita mo sa akin. Sino yan? Ganyan-ganyan. Wala. Kahit isang picture ng taong yun, wala. They're calling names pero name lang, first name lang. So walang mapakitang tao. Is fishy. Mabilis na naamoy ni Kenneth ang masangsang na modus ng triyong pinagkatiwalaan niya. At nang mabuko niya nga ang kalokohan ng mga ito, hindi na nila naitanggi pa ang kanilang pambubudol. Sabi niya hindi niya tatakbuhan. Pagpunta niya sa bahay, lumuhod siya, umiyak, ganyan. Na umamin talaga siya na nagalaw niya yung pera. Saan niya daw dinala, sir? Sugal and drugs. So sila nung live-in partner niya. Hindi ito pinalampas ni Kenneth at agad na nagsampa ng kasong estafa laban sa tatlo. At ilang araw matapos maipalabas ang storya sa ating programa, inilabas ng Branch 155 ng Pasig City Regional Trial Court ang warrant of arrest laban sa tatlo. Agad namang naaresto sina Anica Joy del Rosario at Adelaida del Rosario Reyes. Nag-start ng rumolyo yung hustisya. Ito na yung magtutuldok na wala na silang mabiktima pa. At the same time, hindi sila pamarisan na ng mga ibang gumagawa ngayon ng pag-scam or nagbabalak mag-scam. Samantala, patuloy namang pinaghahanap si Ralph Raven at Chica Pio Roda para sa kaparehong kaso. Handa umano si Kenneth na magbigay ng pabuya sa sino mang makapagtuturo kay Pio. Doon naman po sa mga nakakanood nito sa netizens natin, I hope matulungan niyo po akong malocate. So magbibigay po ako ng pabuya na halagang 50,000 pesos sa makapagtuturo kung nasaan po si Ralph Raven, La Chica Pio Roda. 43 daw kaming victims eh. So maawa po kayo sa amin, lalo na dun sa mga totally naubos yung pera. Buwang loob ngayon ni Kenneth na mapanagot ang lahat ng nagkaatraso sa kanya. Kaya mensahe niya ngayon sa nagtatago pa ring si Pio. Para sa'yo, Ralph Raven, La Chica Pio Roda, kung nasan ka man, harapin mo tong krimen mo at doon ka sa korte magpaliwanag. Kasi eventually mahuhuli ka din at pananagutan mo tong krimen na ginawa mo. Well, hindi ka makakatakas. Aminado si Kenneth na tila roller coaster ride ang nakalipas na 3 taon dahil sa naging karansan niyang ito. Pero minsan man daw naisahan si Kenneth, buo pa rin ang paniniwala niyang no one can keep a good man down. Ako si Rainiel Pawid at yan ang aking karagdagang Budol Alert. Ingat-ingat sa mga akyat bahay na target limasin ang inyong pinaghirapan. Sa panahon ngayon, hindi lang sila umaatake sa gabi kapag tulog ang biktima dahil kahit tirik ang araw, basta may pagkakataon, basta na lang sila aatake.
ang mas wais at mas agresibo nilang teknik na nahuli kam sa isang CCTV footage, magmamanman at susunod ang mga kawatan sa target na pauwi sa kanyang bahay. Isa ang magkukunwaring delivery rider na may iaabot punong parcel at oras na makakita ng tiyempo, pupwersahin ka para makapasok sa inyong bahay. Dito nila gagawin ang kanilang pakay, ang kunin ang inyong mahalagang gamit o cash. Kasunod nito'y papasok na rin ang kanyang mga kasabwat para masigurong wala ka ng palag. Kawawang mga may-ari ng bahay, nalooban at nanakawa na trauma pa. Kaya oras na pakiramdam mo ay may sumusunod o nagmamanman sa iyo, matuto ng dumistansya. Kung may estranghero namang lalapit sa inyong pintuan o gate, huwag basta itong pagbubuksan. Isara muna ang inyong gate hanggat hindi sigurado sa kanilang intensyon. Oras na may kahinahinalang kilos o magtatangkang pumasok, ilak ng maigyang pintuan, magkulong sa loob ng bahay at agad tumawag ng tulong para last na nila yan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Jiggy Manikad. Tandaan, dapat laging mag-ingat, dapat laging listo, dapat laging budol alert.